Nakita nyo kanina wala talagang ano, no, siksikan yung sasakyan. Kaya nag-decide na ako na dito na. Oo. Kasi kung ikot pa tayo, di tayo naka-parking, delay na naman. Dito na yung plaza ng Dagupan. Ito na yan. Ito yung consignation. Oo. Kaya sinabing consignation parang sold on consignment eh. Ah, yun ba ibig sabihin nun? Oo. Tingin ko kasi literal na, ano, paano ba i-define yung consignment? Di ba, parang ibibigay mo yung ano. Muna, kumbaga, ibibigay mo muna. Ibibigay mo, pero hindi walang benta. Wala pa, Pag nabenta lang, at saka lang Sa mako-convert kanya- into, ano, at saka siya mangongolekta lang ng ano, more on, nagpa-facilitate lang ng sales. Kaya sila may cut na 5% kasi, Parang ibibenta lang nila for you. oo, pag hindi nabenta, kaya nga, pag kahit bumaksak yung presyo, yung consignation kita pa rin eh. Kasi yung kung ano yung running price, Yun lang din. yun lang yun. Kakat lang siya. O, cut lang siya. Pag consignation, i-display mo lang, may pwesto, sold on consignment. Oh, okay. May bago na naman ako nalaman today. Hindi, ano ko lang, Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect, Year 3. Sa August 8 na po yan, sa Elements at Centuries. Ngayon po, open na po yung registration at meron pa tayong early bird discount hanggang end of May. ito yung mga naunang ano, Ito pa yung mga nauna. na tawag doon, unang pesto, pangalawang pesto. Maraming pesto dito. Actually, si Papa Chris, mas kabisado nila dito. Kaya ano kaya gusto ko yung mga sales team ko, yung mga farm manager, mga ano, nakakausap nyo rin sila kasi sila talagang pinaka-accurate na anong tawag doon, first-hand information. Oo. Ito yung ilog na kadugtong. Oo, kadugtong. Yung pinanggalingan natin kanina. Ipapasok dito yung ano. Andito na ba? Yan. Dumating na sila? Dito. Hey! Yun. Ito, ilog. Yung ilog. Oo. Unang motor, pangalawang motor. Sabi na baba na. Asan yung una kanina? Ito, konti na laman. Yung pangalawa, Ayun hindi pa nagagalaw. ito yung sarado. Medyo kinaklasify na rin nila ng konti. Nagkasabay sila. Para madali na lang i-classify sa taas, kaya inihiwalay na yung maliliit. Yung maliliit. Para mabilis na lang ang sorting. Yan. Late, ano na yan late, ano na, breakfast. Ba't yung ilog, ang laki dito sa city? Doon sa Binmali, maliit. Hindi mo napansin, kung susukatin mo halos pares lang. Parehas lang yan. Nakita niyo yung tulay namin, di bang haba? Oo. Parang litig na, di ba? Di ba kapag city kasi, parang compact siya na ano, akala mo ang layo, pero sa totoo malapit lang yan. So parehas lang yan. O parang yung visual ano lang eh. Kasi city. Pansin nyo, pag nasa fish pond tayo, 2 hectares, Parang alit.
Di ba? Parang ganun-ganun mo lang. Oo. Samantalang ang 2 hectares dito sa city, ang daming building, ang daming. Oo. 70 piraso daw sir, sa Oo. banyera. 450 grams. Kabisado na, ano? Pag 75, 400. Pero hindi masyadong puno eh. Mga nasa ano yan, 420, 410. So, ito na po yung dalawang Ay. bangka kanina na nung nag-harvest tayo. So, yung unang bangka, nung unang dumating, paubos na, yun na lang yung natira. Pero yung isang bangka na mas malaki, hindi pa yan nagagalaw. Ayan, hindi pa nagagalaw. Sir Paul, ilang konsignasyon ang maghahati-hati nito? Baka isa lang. Isa lang. Sa lahat ang magbebenta nga. Okay, tingnan natin yung konsignasyon. Pero minsan pag naglalabas kami mga 10 tons, dalawa. Dalawa. Ito yung ano, ito yung mulmul. Tingnan mo, meron Ito yung mga ano, tingnan mo, tilapia na meron siyang maliliit. ano, meron siyang, tawag doon, meron siyang nunal. Oo, yung Gloria. Oo. Boss! Isa man. Ayun, Sir, nakaklase ito na. Oo. So dito nila talaga isusort. Oo. Ilang classification to, sir? Anim. 6. Ay, mga buyer na yung mga yan. Yung mga nagaganyan. Buyer na. Bali yung may-ari ng konsignasyon, ano, dati na ng ano ng mga parents ko rin yan. Sa parents mo pa. Tapos, Binana rin niya. tapos itong second generation, itong si Cheryl, ano, parang kami naman yung nagpangabot pa kami ng San Beda ni Cheryl. Pagdating namin sa Manila, tropa-tropa rin kami. Tapos Aha. uwi namin dito. Dito tropa pa rin. ulit. Ayun. Kasi para na rin kami magkapatid, kumbaga. Yung tradition ng business, family tradition, family, ano, para bang napapasa-pasa na rin sa next generation. So ang sistema, from the bangka, unti-unting inaakyat dito. Yes. Habang na-classify, binibili rin ng mga buyer. Yes. Sinisort po nila yan by weight. By weight. Using their bare hands. So sobrang sanay nila. Yes, yes. Alam nila yung weight. Yes po. Nakita nyo na yung sakit ng ulo namin sa farm, di ba? Iba rin yung sakit ng ulo nila. Iba rin. Oo. Kasi ang sakit ng ulo nila sa collection. Yes. Oo naman. From the buyers. Yung mga- Uutangin ba nila? Yes. Tapos walang mga contract yan, sir. Mere, ano lang, talaga, foundation lang is trust. So, ganun lang. Kung hindi na sila nakabayad, wala na yun kaagad. Kami, sir, sa point of view namin, ay sa part naman namin, pinabayadan na namin sila in full. Within a week po. Within a week po, babayadan na namin sila in full. Tapos po, yung hindi makakabayad sa amin, kami na po mag-i-incur nun. Yung mga receivables na hindi namin makukulay. Madami rin yung gano'n. Yes, sir. Or dahil suki mo rin, Ano po? dahil suki nyo rin sila, responsible naman sila. Yes, pero meron din kasi mga circumstances na cannot be avoided. Like, kunwari, bigla silang nalugi. Sila din naman sa side, ay sa side din naman nila at hindi sila may mga nangyari din sa business nila, sir. Kami na yung mag-i-intern doon. Grabe rin, ha? Opo. May nangyayari na yung bumibili sa amin, pinapautang rin nila. Yung bumibili sa kanila, Opo. parang ganon. Parang, ako. So, yung bumili sa amin, papautang nila, tapos sila din, since hindi nakabayad Hindi rin sa sila kanila, binayaran. hindi rin kami babayaran. Ganun na po yung parang nagiging sistema nila. Lalo na po, hindi naman sa malalaki, sir. Mostly, pag mga ganun yung mga maliliit lang din talaga. Tapos, syempre, dumarami lang yan. Kasi kuha lang sila ng kuha sila ng kuha hanggang sa, eventually, wala na silang may bayad. Kasi nga, hindi na rin nakabayad yung mga kumuha sa kanila. Anong ginagawa nyo doon sa hindi na makabayad? Wala na, sir. Kung kakilala namin, usually, pinapa-blatter namin sa barangay. Pero yung mga malalayo sa amin, kinakausap muna. Yung mga iba nakikipag-usap pa rin naman, sir. Pero mag-ano na sila, yung babayadan na nila on terms na.
terms na lang hanggang maubos niya yung Yes, utang yes. niya. Payment plan ang tawag. Yes, yes. Yung maghuhulog buwan-buwan ng 5,000, 10,000 hanggang sa maubos. Pero kumukuha pa rin. Hindi na. Parang kung bayadan muna nila, tsaka na namin sila bigyan. Pag medyo, Bigyan ulit. Opo. Pag naubos, ay pag nabayadan na nila yung utang sa akin. Nakakarating rin to ng Isabela, di ba? Yes. Baguio. Yes. Baguio, Isabela, Lawag. Lawag. May Abra din kami, sir. Tapos, mostly kasi parang sa north eh. May mga La Union din po. Nueva Ecija. Meron Yes, din. meron din. Parang northern Luzon, parang south. North Luzon. Northern to central Luzon po. May To Tarlac central din po Luzon. kasi ni sir eh. So yung buyers, ano lang, come and go lang din sila. Anytime biglang may darating. May mga schedules po sila ng bili sir. Like, kunwari, may mga MWF, mga Tuesday, Thursday, ganun po. Pero Parang- yung mga bumabiyahe sa Baguio, yan, may mga, minsan every 2 days, 3 days, ganyan. Depende po sa pagbaba ng truck po nila from Baguio to Cebu. May araw rin ng bentahan sa Baguio eh. Ganon yun. Naka-timing rin dito yon. Opo. Yung iba, nagpre-pre-order na sa kanila eh. Si Don Mike, Don Mike, kay Ma'am Cheryl din nagbagsak. Magta-try po lang. Yung tatay po, parang ang partner po yung kapitbahay namin. Ah, So, doon po sila. si Don Aldo. Si Don Aldo, Sa kabila din. sa kabila din. Yung katabi nung Pero katabi. nag-try din po sa amin. Asok may kanya-kanyang konsignasyon. Yes, Katabi, yes katabi. po. Kasi pag nagkasabay-sabay rin yung isda, at least hindi kumbaga. Yun lang rin yun siguro yung nakikita kong practical reason. Yes, yes. Depende rin kasi sa buyer eh. Parang kung may buyer naman malaki yung isa, hindi doon muna nila ibaksa. Kanya-kanyang pautang eh. Yes po. Tapos wala naman din po problema sa amin. Mm. Lalaki ng isda mo ngayon. So yung mga buyers nyo po, magdadatingan pa lang for Yes this po. hour. Or yung mga iba po, naitawag na. Naitawag na. Opo. Inaantay na lang na ma-sort and then ikikilo na nila. Kukunin na rin yes, nila. po, kukunin na lang po. Naglabas kanina si Don Mike ah. Tapos na rin yata. Tumawag siya sa amin eh. Oo. Gusto maglabas sa amin. Kasi sabi ni Kuya, maglalabas sana siya kaya ng 35. Tapos sana yan, laki, ang dami. Ayaw hatiin. So, tumapad dito. Pero hindi ko alam kung, ang schedule niya ata sa amin Friday. Naglabas na kanina eh. 3 o'clock. Solo na siya, no? Oo. Kung 3 o'clock AM sila Madaling dumating, ano oras sila nag-harvest? Ano? Gabi? Gabi. Gabi. Mga- 11 po. Mga 9. 9. 9 ang assembly nila. Tapos minana niyo rin, ma'am. Yes Second po. generation ka rin. Third po, actually. Third generation Opo. ka na. Third So na from po your ako. lola? Yes po. Lolo po. Lolo. So maganda naman yung business. Hindi kayo tumitigil eh. Hindi ko po may ups and downs, sir. Depende rin kasi talaga sa bentahan. Eh. Kasi depende rin sa presyo. Matigas rin ang ulo nila. Oo. Pareho lang. Grabe ba? And then, pero kasi ito na lang din yung alam namin gawin, sir. So, we stick to it. Kasi ito lang din yung minsan na. Dahil magaling na rin kami sa industry na ito. Kaya dito na lang kami. Dito kami. Sabi nga ng mga mga na-interview ko na super successful, huwag ka daw palit-palit ng negosyo. Yes. Oo. Doon ka lang, pagbutihin mo, i-improve mo siya, pagbutihin mo siya, huwag kang aalis. Pero yung napag-usapan natin kanina, yung do it the right things. Doing the right things. And doing things right, yun. You just have to improve. Parang ganon. Pero kung So say, doing things right. Oo. Mas importante yun eh, kaysa doing the right thing. Aha. Strategic management. Pero malayo naman yung inaral ko sa business namin. Ano ba yung degree? Financial management kasi ako, sir. So, iba siya. Pero may mga, Financial management, more on banking, gano'n. Hindi. opo, mga financial institutions po. Pero not just banking po. Yung lahat na po ng mga portfolio management. Mga ganun. Corporate, Yes bale. po, yes po. Pero ito, That time, wala pa mga course na entrepreneurship. Wala pa, no? Meron na. Meron na po. Meron na po nung time na yun. Pero yung banking and finance,
Wala nang banking, finance na lang. Finance na Oo, lang. para hindi masyadong ano lang sa isang industry. Kasi ito, finance rin to eh. Oo, finance din Oo. naman siya. Sales, marketing. Actually. Sales, Oo. marketing. Pero wala sa kanila masyadong marketing na advertising, hindi... Hindi na. Nagmamarket sila pero wala masyadong advertising Hindi na part. kayo, oo. Hindi kagaya namin na lagi kami nagpapasikat, ganun. Lagi nagpapapansin. Eh, iba naman kasi din yung sa inyo. Oo. Hindi, yung farm hindi kailangan. Ang farm kailangan mo itago. Yung farm. Para konti ang manghingi. Anong kailangan na ano? Hindi, yung ano, yung Yung benta ng distribution. Distribution. Yun talaga, malaki kasi talaga Sales yun eh. Ito sa amin kasi yung mismong product namin, it speaks for itself na iba talaga yung quality ng bangus namin, sir. So, kaya kami siguro pinupuntahan ng mga malalayong pang lugar kasi iba talaga yung lasa sa amin. Quality. Tatawagin mo si Papa Felix para yung sponsor natin eh. Mabigat. Asan Sir Felix? Nagtatago yung sponsor natin. Hindi, kaya natin siya tinawag kasi di ba, quality di ba? The product speaks for itself, di ba? Yes, yes. Kasi quality yung feeds. Ang galing, ang galing. Big factor talaga yung quality ng bangus dahil sa feeds. Input yun eh, pinapakain mo yun eh. Oo. Kasi kung hindi quality yung feeds, ano yung tsura ng isda natin, di ba? Hindi malnourished siya kung ano, di ba? Sexy ka nila pag payat. Ito malalapat, eh, kaya Sasabihin nila espada. Sir, ganun mo. Para hindi matakpan yung logo mo. Oh, yung logo. Oh, yan. Ayan. Ayan. Wala kang masabi dyan, ha? So, Ma'am Cheryl, operation nyo 24 hours? Yes po. Basta may isda. Basta may isda. Ilan ang farms na ascend kay Sir Paul? Ilan yung farms na nagdadala sa inyo? Siguro mga 15 din po, sir. Mga 10, more or less, 10 to 15 po. Kasama na po yung mga small, ano. Unlike sa kanan, meron din po yung mga, Maliliit. ano lang, fish ponds lang po talaga na ilan. At pag nag-deliver ngayon, next month na ulit. Opo. Meron pong mga ganon. Meron naman po yung parang sa isang buwan, labas na nila lahat. Tapos after 4 months, 4 months na- saka na lang ulit po. Pero usually sila parang, ang gusto nila, each month meron. Para naiikot din yung pera nila. Ikaw, Sir Paul, every... Hindi kasi di ba si Papa Chris sa Dagupan. Ang RJ Binmalay. Yung linggayin namin si Papa Yul. So, every week meron ka? Depende sa ano. Basta walang baha, regular yan. Regular? Dire-diretso kung walang... Kasi pag nababaha kami, nababagyo kami, napipiskil kami, siyempre Nasisira nahihirapan. yung, ano mo, Yung ikot. program mo, o yung ikot. Pero pag wala, in good condition lahat, tuloy-tuloy yan. Yes po. Twice a week, thrice a week, ano. Meron at meron. Every Meron day. at meron every month, sir. So pag punong-puno dito, hindi nakukuha, tigil din yung pag... Control. Control din. Pero ano yung pinaka-peak na oras na sobrang daming buyer? Madaling araw. Sir. Madaling araw kasi yun yung kasama ang bumibili. Ang mga bumibili na nun, yung mga nag-retail. Sila maliliit, pero madami. Madami At sila. nakakaupo. Yun yung mga magbebenta sa mga talipapa nila. Pupunta pa sa yung parang katabing city lang po. Like, Ang madaling araw yan. 4, parang 3 to 4 po, mga ganun po. Yun, small amounts, pero fast moving po sila. Fast moving. Madami sila. Yes, yes. Tapos yung tanghali, ito yung mga nanggaling sa malalayong lugar siguro. Yes po, pero mas madami na bumibili sa gabi. Kasi para bibiyahin na nila ng gabi, sir, kinabukasan Andun na sila sa palengke nila. Ito yung picture mo, itong Pervel, oh, di ba? Parang pinakamaunlad to. Oh. Inaayos Pinakamaganda lang yung po. signage. Pagkakamalan nga kaming CR, sir. Eh. So pag ganitong oras sir, medyo matumal. Pag ganitong oras. Depende rin. Madami Depende rin po yung sa- buyer na yung mga magpa-process sila ng isda. Yes po, yes po. Yan, yung mga yun, sir, meron na silang specific size na Sizes for kinukuha. them. Oo. So, pag tumawag na yan, parang, pag tumawag na yan, order, tatanungin na lang kung ilang kilo kasi alam na kung anong size yung kailangan niya. Normally, ang ino-order ng mga ilang kilos yun. Pag mga ganun, sir, depende sa orders din nila eh.
abot sila ng 100 to 500, kaya nila eh. Every time na kukuha. Yes po. Depende rin dun sa kung gaano kalaki yung processing center nila. Oo. Kung gaano yan. Kasi meron naman mga, kukuha sila, yung import naman, sir. Ay, mag-export pala. sorry. Mag-e-export. Babaliktad. Mag-export naman. So, may sizes din po sila na kailangan. Pero siga yung mga yun. Oo. In volume sila, di ba? Yes. Yung volume, siyempre siga. Oo. Pag sinabing volume, siyempre marami ka pa naiwan. Oo. Dahil nga siyempre, ang market parang domino effect yan eh. Mm. Kapag maraming isda, paano ibebenta? Tatawad Pero yan, babaan mo. Sa Oo, kailangan, ganito Antayin lang. muna nilang mag-quiet down. Tapos Yun, pag, quiet down, ano tamang na, term. pag medyo wala nang bumibili, saka sila Entrada. tatawad. Oo. Then, minsan nga, hindi pa yan entrada, sir. Eh. Parang kami pa yung lalambingin mo pa yan. Oo. Eh, pag ginanon, matinding magkano lambingan tawad ba? mo? Ganyan na yan. Magkano tawad mo? Ganun na. Eh sila, syempre sasabihin na nila kagad yung presyo nila. Wala ka nang Gusto choice nila. kasi. Oo. Wala rin silang choice, kundi pautangin din. Oo, long term kasi Papautangin mo usually pa. pa yung ganun, Oo. sir. Mas Ikaw mababa pa naman, yung price. mababa Mababa ang presyo. presyo. Matanggal lang, Mabenta lang. mabenta na. Oo. Kasi hindi mo ibebenta, hindi paano yan? Oo. Kasi tas the longer it takes to sell it kasi mas bumababa yung presyo, daming cost din. Kasi dahil sa ice, sir, tapos yung mga tao rin. Ganyan. Nakita nyo, di ba may ice? Mm. Pagkatapos ng mga 30 minutes, nire-refill yan. Eh, magkano isang bloke ngayon? 420. Oh, 420 isang bloke. Ah, ituloy mo na yung ice plant mo. Guys, plan ka na rin ba? Hindi, mga ano lang yung galawang sindikato. Nakita niyo yung kausap ko kahapon. Ice cream muna. Ice cream pang restaurant. Ibang ice yun para sa... Bloke kasi ito, sir, na giniginig. Bloke. Siyempre, umpisa mo muna sa ice cream, maliitan lang mo. Pag-aralan lang yung industry. Kasi kung nyari, sige, magbubukas, di ba may existing na negosyo. Pero magbubukas ka ng negosyo, dapat karugtong nung... Kadugtong ng negosyo mo. Tama. Tama. Mahirap kung parang nagda-diversify ka talaga sa kung ano-anong mga industries. Kayo po mismo, hindi kayo nakakaisip na kayo na lang mag-process. Ay, nag-try kami, sir, pero inuubos niya yung oras eh. Mas naubos yung oras namin doon kaysa magbenta. Tanong rin kanina sa akin yan. Ba't tayo mo mag-process? O, di ba? Iba din kasi yun, sir, na ano eh. Ibang daming- ano rin. Oo. Parang yung At saka, time mo. itong business na to parang fast. Yes, yes. Opo. Mabilisan. Opo. Yun, may processing ka, Oo. Tapos, may storage. ang mahal doon yung storage eh. Yung storage. Iba pa yung transportation nun kung magde-deliver ka. So, yung costs pa lang nun, pag lipat mo doon sa pagpo-process eh, ang laki na kaagad. Ang mangyayari doon, kung magpa-process siya, baka ako na mag-storage, iba na naman yung... Oo, iba. Ganun yun. Tama, Kasi tama. kailangan, specialty mo yan eh. Nagaganyan lang kayong dalawa. Oo. Ikot lang sa amin. Eh kahit nga sabihin mo, di ba, mag-start tayo. Iba yung fingerling department, iba. Yes. Iba yung breeding, iba yung Iba, fingerling, Iba. Yes, yes. iba yung grow out. Parang kanina, Parang kada stage may per department yan. May mga expertise na Yes, ano. yes. Oo. kaya pansin nyo, di ba may bentahan kami ng feeds. Ah. Iba ang pangalan nung kumpanya, iba rin ang business permit nun. Ah. Iba rin yung business permit ng farm. Pero kanya-kanyang expertise yun. Pero kasi kailangan mong hiwalayin eh. Hindi pwede yung halo-halo. Magiging chapsoy yan. At sa mga naririnig natin na mga information ngayon, mga hindi basta naririnig yan kung saan-saan lang. Yung mga players of the industry lang ang nakakaalam yan. So yung general public hindi nila naintindihan eh. Ano ba ang tawag dapat sa amin? Siga o martir sa industry? Ma'am, siga o martir? Ano kami, flexible kami. Flexible. Sometimes siga kami kung kami lang yung merong isda. Minsan naman, madalas kami yung martir. Kay martir. Ang farmer, martir all the time? O hindi rin, nagsisiga ka rin pag walang isda, di ba? Ikaw lang meron. Bihira lang yun kasi nandiyan importation eh. Nung araw, siga kami. Pag walang masyadong importation, nakakapangasar kami sa mga yung mga buyer na yung salbahe. Mga salbaheng buyer. Pwede mo siyang i-blacklist.
May asar-asarin mo. Amis, dakon, tataba. Kamo, Magkano yan? Mahal. Nauna na siya eh, kahit na nauna siya, pagdating nung asar ka lang eh. Kasi kapag yung mga panahong mura-mura naman, binibisit ka. Binivisit ka rin. Ngayon, walang ganun. Hindi na kaya ng ganun, sir. Dati kaya namin parang sa 35,000 na bilang. Kaya namin yun sa isang araw. Okay. Normal na yun before. Pero ngayon, 35,000 kilos. no, pieces, sir. Pieces. Pieces, sir. Mga Kaya ng isang harvest. yun. 15,000 kilos, 15 to 20,000 kilos. 20 kilos. To 20,000 A kilos. day. Oo, kaya yun before. Pero ngayon, sa tumal din talaga ng bentahan. After ng mag-COVID, doon talaga After COVID. Yes, after COVID. Hindi naman sila, After COVID, bago dumami yung importation. Kasi ganito yon. Technically speaking, statistically speaking, dumadami o kumukonti ang tao sa Pilipinas? Dumadami eh. Oh. Mali yata yung PSA, at parang kumukonti yata. Nagda-diet ba yung mga tao o hindi? Pero kung titignan mo, statistically speaking, dapat yung demand tumataas. Tumataas. Pero ngayon, ilan na ang kaya nating ibenta sa isang araw? mga 20 na lang. Hindi 20. dumadami ang farms. Kumukonti ang farm. Kumukonti ang farms. Kasi ngayon, yung mga karamihan ng mga farms din, sir, tinatabunan na lang nila, ginagawa na lang nilang, Subdivision. commercial Commercial space. space. Oo. Martyr all the time. So kumukonti yung farm, Oo. dumadami yung tao, Oo. pero kumukonti ang buyer. Ang demand. Ang demand. Pero kasi kuya, kahit naman marami yung population, wala naman silang buying power eh. Parang maraming tao, pero Mayaman nga ang Pilipinas kasi nga biruin mo, yung mga farmer, ang dami kong isda, tapon ko na sa dagat. Tinatapon Kasi na mahal lang. ang bangus. Natapon na lang. Kasi mahal ang bangus. Oo, mahal nga. Mahal ang cost of production. Mahal ang din cost of kasi, production, oo. yan. Mahal kasi mahal ng seeds. Ah, Babalik lahat sa'yo. hindi, papainumin tayo Okay, mamaya. okay. Mabalik maganda naman ang quality. Ticket lang yan. Anong oras anong oras duty mo? Hindi ko alam kung anong oras matapos ito kuya. Yeah. Or hindi ko alam kung meron pa kami isa eh. In your opinion po, Yes. babalik pa ba yung dating sigla? Hindi na. For me, hindi na. Pero, Hindi na. Oo. Parang yung before na bentahan, gano'n. Hindi na Hindi babalik. na po. Sorry, kasi parang iba na talaga yung panahon ngayon. Lalo na in terms of buyers po. Dati kasi ang dami talaga naming buyers eh. So, kahit na buong araw kami mag-harvest noon, meron at meron yan. Nauubos talaga yan. So, ngayon kasi parang ang dami ng mga markets na na-establish. Parang meron sa Bulacan, meron sa Urdaneta. So, naghati-hati. Parang napunta na po doon yung mga buyers. Unlike before. Parang the case of Balintawak din, na yung mga taga Balintawak, nag-ano sila na bakit kumonti yung buyer. Kasi buong Metro Manila, ang daming nagsulputan na bagsakan Yes din po. eh. Yun din po yung parang nakita kong ano. Before kasi ito lang talaga yung baksakan ng bangus. Dito lang sa Dagupan. May ibang area na rin ngayon na may sariling production na rin ng bangus eh. Yes, oo. Katulad dati, wala yung La Union. Ngayon, Meron na rin. bangusan ng La Union. Nagkaroon na rin ng Market doon. Ilocos. Hindi naman karamihan, pero may Meron. source na rin ng bangus. Pero production nila doon yan. Anong galing din dito? Mayroon din, mas marami ang galing dito, pero mayroon din sila doon. Halimbawa, sa 100%, 25% sariling local doon, 75% dito. So, sayang din yung 25% na imbis na mapupunta dito yon. Nandun Pero lang. lahat ng bangus sa Lingayen, Binmali, Dagupan, lahat dito sa konsignasyon ng bagsak. Walang ibang pupuntahan, dito lahat. Mostly po. Mga ilang percent? I'd say, parang mga 80, 90%. Opo. Diba pag ano kuya na, Malabon. oo. Pag mas mataas yung presyo nila sa Manila, Ibabiyahe kung nyo. meron sila, oo. Ibabiyahe ng... Sila meron. Hindi, sa totoo, parehas lang ang presyo. Parehas lang. May bayad. Kinumpute namin, parehas lang. Pero ang kagandahan doon, pag binaba mo, parehas hanggang dulo. Yung presyo kuya. Oo. Pag dito, isang mas mahal pa nga dito ng 5 piso.
Pero kapag hindi nabili ka agad, yung bagsak niya, Babagsak. malaki. Doon, minsanan lahatan. Yun lang. Yun na-observe namin. May bulungan yata doon sir ano. May pagkakataon na mas mahal dito. Nagbibid kayo. Bulungan. Bidding. Okay. Hindi, yung buyer ang nagbibid. Kaya may bulungan. Hindi yung konsignasyon. May bulungan yata doon eh. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.